Ladies and gentlemen, His Excellency the President Benigno S. Aquino III. Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Dr. George T., Mr. Niceto Sobrepeña, awardees of the Metrobank Foundation Search for the Outstanding Philippine Soldiers, country's outstanding policemen, and in the nation's service and outstanding teachers, members of the cabinet present, Secretary Armin Luistro, who promised me a very good Christmas this year, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Jess Robredo taking care of, Secretary Gasmin and Robredo taking care of Typhoon Minas aftermath, Secretary Gingdeles, Chairperson Patricia Licuanan, General Eduardo Oban, General Rul Bacalso, members of the House of Representatives present, members of the Board of Judges, organizers and supporters of this year's Metrobank Foundation Search, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako lang ho yata magtatalumpati ng Tagalog dito. Yung hindi mo makakaintindi ng Tagalog, bibigyan po ng kopya ni Secretary mamayang hapon in English. Taon-taon nagtitipon tayo kasama Metrobank Foundation at iba pang mga katuwang na ahensya upang kilalanin ang mga karaniwang Pilipino nagpapamalas ng pambihirang serbisyo sa bayan. Ang mga kawal na buhay ang tinataya upang mapanatili ang soberenya ng Pilipinas. Ang mga pulis na hinahanap at sinusugpo ang mga kriminal sa bansa at ang mga gurong nagpapakita ng di matatawarang dedikasyon upang hubugin at payabungin ang kaalaman ng kabataang Pilipino. Sila po ang mga karaniwang Juan at Juana de la Cruz, tapat sa kanilang mga sinumpaang tungkulin, na kadalasan ay nababaliwala at nakakaligtaan ng karamihan sa atin. Hindi sila naibabandera sa araw-araw na headlines. Walang mga scoop tungkol sa kanilang mga mabubuting nagagawa sa primetime TV. Sa halip na mga ilaw at kamera ang tanging saksi sa kanilang naiaambag sa lipunan ay ang mismong mga kababayan nating kanilang araw-araw na natutulungan, naliligtas at kinakalinga. Sila mga sundalo, pulis at gurong Pilipino mulat sa bigat na nakataang na responsibilidad na nakakabit sa kanilang pangalan. Subalit hindi nag-aatubiling higitan pa ang inaasahan sa kanilang pagsisilbi sa bayan. Sila ang sumasalamin sa likas na sipag, katapatan at kadakilaang taglay ng lahing kayumanggi, ang mga bayanin ng mga panahong ito. Sila mga pulis, sundalo at guro na kinikilala at pinaparangalan natin ngayon. Hayaan ninyong isaboses ko, 10 ng sambayan ng Pilipino, ang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong lahat. Tiwala akong ang pagkilalang ito ay lalo pang magtutulak sa bawat isa sa inyo na magsikap upang higitan pa ang mga narating na ninyo ngayon at magpatuloy sa pagiging inspirasyon sa inyong kapwa Pilipino. Kapag nadestino ka na kayong muli sa mga kampo, kapag nakaposte na kayong muli sa tanggapan o rumoronda sa kalsada, kapag nagtuturo na kayong muli sa silid-aralan, ang nais ko sanang bitbit ninyo sa inyong puso at isipan. Katuwang ako ng pamahalaan sa landas ng matuwid na pagsiservisyo sa bayan. At nasa likod ko ang sambayan ng Pilipino sa aking bawat hakbang. Ngayon tayo na ang naguhulma sa direksyon ng bansa. Ngayon tayo na ang naglalatag ng kaliwat-kanang reforma sa ating pamahalaan. Unti-unti na nating naabot ang potensyal ng ating pong burokrasya. At upang mapabuti pa ang kalagayan ng ating kapulisan, kasanduluhan, 3 aspeto po ang pinagtutuunan natin ng pansin. Una, ang pagpapalawig pa sa kanilang kapasidad na magbigay serbisyo sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang mga kagamitan at pagsasanay. Sa katunayan, nitong linggo lamang po, nasaksihan natin ang pagdaong ng BRP Gregorio del Pilar, ang kauna-unahang Hamilton-class cutter sa bansa. Parati namin inuulit yung paulit-ulit na kauna-unahan dahil may naasahan pa kung may mga darating yan. Sisikapin din natin makakuha ng iba pang makagamitan at armas para sa ating sandatahang lakas, tulad ng weather high endurance cutters, offshore patrol vessels, long-range patrol aircraft, helicopters, multi-purpose attack crafts, air defense radars at iba pang kagamitan pang depensa. Pinapahiwatig po ng mga ito ang kahandaan nating pangalagaan, bantayan at ipagtanggol ang interes at kapakanan ng ating bayan. Pangalawa, ang pagpapataas ng kumpiyansa ng ating makawal, pulis, guro sa pamamagitan ng pabahay, benepisyo at tulong pinansyal, mahigit
3,000 na po ang naipatayo nating tahanan para sa kanilang mga hanay. Dodoblehin pa po natin ang pagkayod upang maabot ang target nating 21,800 tahanan bago matapos ang taong ito. Pangatlo, ang pagsulong ng hayag at bukas na pamamalakad sa kanilang mga ahensya sa tulong ng Commission on Audit. Sisiguraduhin natin ang bawat pisong gagastusin para sa makagamitan at pasilidad ay talagang magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Sa tulong ni Education Secretary Armen Luistro, nagpapatupad na rin tayo ng mga inisyatibang magpapabuti sa kapakanan ng ating mga mahal na guro. Talagang maraming umaasa kay Secretary Luistro na magandang Pasko. Mula sa indefinite sick leave of absence at study leave hanggang sa overtime pay, may hazard pay pa pala at karagdagang kompensasyon. Mula sa patas na pasahod hanggang sa mga programang kumikilala sa mahuhusay na guro, patuloy tayo magsasagawa ng mga hakbang na aagapay sa mga guro upang lalo pa nilang mapaghusay ang kanilang pagtuturo. Tumutugo na po tayo sa posisyon kung saan tanaw na natin ang pagbabago. At kapag sinabi ko pong pagbabago, hindi lamang ito sa sistema at sa kagamitan sa gobyerno, pagbabago ito sa mentalidad at kaugalian ng mga namamahala at ng mga mamamayang Pilipino. Ilang taon din tayo nagtiis sa makasariling pamamalakad. Rindin na ang mga pandinig natin sa bisyong wangwang na ilang mapang-abuso sa lipunan. Sa tuwid na daan, kapag sundalo ka, taas mong masasabi kahit kanino, ako ay isang sundalong Pilipino. Ako ang tanod ng soberenya ng Pilipinas. Ako ang puipigil sa mga elementong nais gumambala sa aming bansa. Kapag bahagi ka ng kapulisan, maaari mo ipagmalaking ako isang pulis na Pilipino. Ako ang nagpapanatili ng kapayapaan sa lipunan at tumitiyak sa kaligtasan ng mamamayan. Kapag isa kang guro, kaya mong ibandila sa buong mundo, ako ay isang gurong Pilipino, ang gabay ng mga kabataan tungo sa kaunlaran at ang nagpupunla ng magandang kinabukasan para sa ating bayan. Sa ilalim ng ating pamamahala, hindi na kulturang wangwang ang mananaig sa lipunan. Ang tanging mamamayani ay ang kultura ng pakikipagkapwa, katapatan at bayanihan. Magkakaiba man tayo na larangan at pinanggalingan, iisa ang ating ipinaglalaban. Isang bansang mas ligtas, mas makatarungan, mas mapayapa at mas maunlad. Muli, binabati ko ang ating magigiting na kawal, pulis at guro. Dahil sa inyo, napakasarap sabihin talaga naman tayo ay Pilipino. Gusto ko lang hong pagdiinan sa okasyon na ito na talagang nabago na po natin at nababago na po natin ang ating lipunan. Kahapon po nilusob ng mga komunistang rebelde ang istasyon ng kapulisan sa Medina, Misamis Oriental. Gusto po ipahatid sa inyo lahat na talaga naman po nanindigan ang ating kapulisan doon at ang dagdag pa ho dyan, ang bilis pong dumating ng mga reinforcement mula sa AFP at sa PNP na itaboy po ang mga taong gustong maghasik ng lagim sa Medina, Misamis Oriental. Congratulations po. Tatandaan po nyo, pag-guerrilla warfare, namimili ng oras, ng sandali, at iniipon ng kanilang puwersa, ang ating po mga tanod ng kapayapaan ay permanenteng nakatalaga doon. Sila po ay kailangan handa sa lahat ng oras at ipinakita at pinamalas kung ano ang serbisyo ng kapulisan, kasunduluhang Pilipino. Nais ko pa rin pong ibigay parangal. Kagabi po ay may hostage crisis sa San Jose Antique. Na-resolve po within about 4 or 5 hours. Ang kaisa-isa pong napinsala ay nung initial na takeover nitong preso sa San Jose BJMP facility. Na-resolve po na walang dagdag na nasaktan. Again, 4 na oras o 5 oras lang po na-resolve na mapayapa itong krisis sa San Jose Antique. Tanda na naman ang kakayahan ng ating po mga kawani na seguridad ng ating bansa. At sa pagtatapos po, kahapon, kausap po itong mga estudyanteng nanalo sa Math Olympiad. Nakalimutan po yung pangalan ng competition.
tatlo ho ang pinadala natin, lahat sila may bronze na medal. Ngayon po, nagkaroon ng ranking at doon po ako'y natuto ng panibago. Diyan po pala sa mga competition, pag nirarank kayo, merong point sa bawat kinatawan nyo na itinatalaga para sa inyong bansa. Ang problema po natin, 3 pinadala natin, yung mga kalaban, 6 ang pinadala. Kaya nung nag-multiply, times 6 sa kanila, tayo po ay times 3. Dulo po nung mas magaling raw yung math nila sa math natin. Sabi ko naman po sa mga estudyante, tsaka sa mga tumutulong sa kanilang naging trainer dito sa mga competition na to, talaga naman dapat kayong tulungan ng Estado. Alam po nyo, tapos ng trabaho ng kanilang mga guro, talagang dinibote yung kanilang mga oras para hubugin itong mga estudyanteng to at talaga naman pong ang gandang ipagmalaki. Pati sa Math Olympiad, nakakaporma na ang Pilipinas. Sa inyo pong halimbawang nagawa na, sa inaasahan nating ipapakita niyong gilas sa mga darating na araw, talaga naman po wala tayong patutunguhan kundi pangat ng pangat para sa ating pong inang bansa. Magandang hapon, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Your Excellency. We will now